Magandang Shabbat, isang pagpapalang Shabbat para sa ating lahat. Welcome sa muling linggo ng ating pag-aaral ng banal na paksa sa banal na Torah ni Hashem. Patuloy kong binibigyan ang bawat isa ng pagpupugay at patuloy na pag-inspirasyon sa bawat isa sa inyo. Inspirasyon patuloy dahil kayo ay namamayagpag, kayo ay nagpapatuloy sa katapatan ninyo sa pagpapakain ng inyong mga kaluluwa na hindi kayang nakawin ni numan sa inyong pagkataong loob ni sa inyong pagkataong labas. Ito ay pagkain ng kaluluwa at tunay, ito ang liwanag ng ating landasin. Ito ang tanglaw ng ating mga paa. Ito ang sagisag at kalasag sa dungawan ng ating puso upang tayo ay hindi magkasala laban kay Hashem. Ito ang salita ng Diyos na matalim pa sa dalawang talim na tabak at ito ay sumisisid sa pinakamalalim hanggang sa kaibuturan ng ating puso't kaluluwa, hanggang sa ating mga buto at kasukasuhan. At ito ang nagbibigay at nagpapalitaw ng mga nakatago at intensyon ng ating mga puso. Ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang buong kapahayagan ng Mashiach of Israel, ng ating Panginoong Yeshua, na kilala sa Panginoong Heso Kristo. So umagang ito tayo ay lubos na pinagpala mga minamahal sa Panginoon, hindi lamang sa ating inambayang Pilipinas na kung saan ngayon ay dumaranas ng maraming banta sa mga dayuhan, na kung saan ay gumigising ng ating kamalayan doon sa sariwang tinatalakay sa West Philippine Sea, doon sa Baho de Masinloc, na kung saan ay nagising ang bawat isa at kada magkakaroon ng ganitong uri ng pag-uga sa ating soberanya, tayo rin ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga kaisa. Napunan niyo ba yon? Noon, although hindi ko binibigyan ng advices, ngunit kada magkakaroon ng pansandaigdigang labanan, ang ating tinatawag na pambansang kamao na si Senador Manny Pacquiao, ay nagkakaisa ang buong Pilipino para tunay na mag-cheer o tunay na ipanalangin at sana'y manalo si Manny Pacquiao. Nagkakaroon ng tigil away, nagkakaroon ng kapayapaan at nagkakaisa, lalo na pag siya ay nananalo. Ngayon din, nang may meron na naman bantaan sa ating soberanya mula sa ating kapitbahay na Inchik, napilit na inaagaw ang ating karapatan na kung saan bata, matanda, mayaman, mahirap, matalino, mangmang, sino man yan, sa sulok ng Pilipinas, tayo ay nagkakaroon ng makabayan na, na puso na ipagtanggol ang ating inang bayan. Kahit yung mga Pilipino nasa iba't ibang panig ng mundo, sila ay nagigising at tunay na naaalala nila ang kanilang lupang hinirang. Bihira sa totoong taong may tama ang hulog ng pag-iisip na hindi magkakaroon ng pagiging isang makabayan upang ating ipagtanggol ang ating iisang inang bansa, bayang Pilipinas. Kaya sinasabi natin, mabuhay Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. Kailan? Pag oras na merong mananakop, merong mga taong gustong yurakan ang ating soberanya. Kung yan ay totoo, mga minamahal, hindi ba lalong mas totoo
kapag merong dakilang araw na marapat at matuwid na tayo ay tunay na magbunyi, araw na kung saan may karapatan tayo na hindi lamang mga kaisa, kundi tayo ay tunay na magmatibay, na maging masayang masaya, masayang masaya. Hindi lamang sa pagiging isang Pilipino o isang makabayan o isang tao na nakikipaglaban sa sino man dayuhan na nais manakop sa ating karapatan o soberanya, kung hindi tayo ay tunay nagpapasalamat, naggagalak doon sa katotohanan na pinagkalooban tayo ni Hashem ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Na kung saan ngayon pa lamang ay pinagkakalooban niya tayo ng katiyakan na tayo ay magkakaroon ng buhay sa hinaharap na piling ang ating Haring Messiah Yeshua ng mukhaan, ng face-to-face, doon sa kaluwalhatian. Masdan mo sumandali, mga minamahal. Lahat ng bakas ng hirap, lalo na sa inyo na nagbabata, na kung saan dumaranas sa mga ng iba't ibang uri ng pagbabata, lalo na sa inyo na nagdaranas ng mga pag-uusig, sa mga ilan na merong banta ng buhay dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Yeshua o Yesu Kristo, ang Mashiach ng Israel. Dahil sa ating katapatan na pinaninindigan natin na tayo'y nangingiling sa isang araw na banal. At yan ay ang banal na araw ng Shabbat. At kailanman hindi yan pwedeng palitan ng anumang ibang araw na kung saan ay pinalitan ng mga pagano. Panahon pa ng unang panahon ni Emperor Constantine, hindi tayo pwedeng pakisayaw o makipagkompromiso sa maling aral. Tayo ay tinutuligsa, tayo ay nilalabanan, parang isang bagay na pilit na inaagaw ang karapatan na tayo ay malayang sumamba sa kalayaan na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Kalayaan mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, kalayaan mula sa mga maling aral, kalayaan mula sa ating mga sariling takot, kalayaan mula sa ating sariling pagkabihag, mula sa kamay ng kaaway na si Hasatan, kalayaan mula sa mga false religious belief system na naglipana sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil ng oras na isinuko natin ang ating mga puso't buhay sa ating Panginoong Yeshua ng walang kondisyon, at sinabi natin, Saklolo, tulungan mo ako, magpakilala ka sa akin. Kung ikaw ay Diyos, magpakilala ka sa akin, sawang-sawa na ako sa buhay na ito ng puro ang materialismo, physicality, pagbabalat kayo, pagkukunwari ng masaya, pero naaagnas, nagdurugo, nalulungkot ang aking kaluluwa. Kung may Diyos na buhay, magpakilala ka sa akin at handa na akong sumunod sa iyo. Saklolo na po. Syug! Nung dumating yung araw na yon, saka binuksan ni Hashem ang iyong puso at nagpakilala siya na siyang iisang banal ng Israel. Siya ang Diyos si Abraham, Isaac at Yaakov. Siya ang Diyos na wala ng iba maliban siya lamang. Doon sa oras sa iyon, lumakad ka na at ako sa landas ng katotohanan. Ngayon, merong sinasabi si Hashem sa ating lahat na ngayon kayo ay titira sa isang sukha. The Feast of Sukkot, sa loob ng 7 araw, kayo ay mananahan sa isang panandaliang tahanan,
a temporary shelter, a temporary booth, a temporary panandaliang hut o isang isang pistulan na hindi kagandahan kundi payak sa itsurang panglabas. Ngunit sa inyo, ito ay walang kasing ganda sa inyong pagkataong loob. Ano nais kong sabihin mga minamahal sa maikling pangangaral na ito? Ang maikling pangangaral na ito ay tunay na sumasagisag ng larawan o ng anino ng ating kaganapan kasama ni Yeshua, ang kanyang banal na presensya sa nalalapit na kaluwalhatian. It is a shadow of beautiful and good things that awaits us or to come. Dahil tayo ay nasa Haring Mashiach, Yeshua. Ito yung panahon na kung saan ay lumalarawan itong sukot na ito ay pagsasanay o rehearsal baga, isang uri ng totoong pangyayari, ngunit panandalian lamang, 7 araw lang eh. Kada taon may 7 araw eh. Yun yung kapistahan ng Sukot, kapistahan ng tabernakulo. Ito ay pagsasanay o rehearsal doon sa darating na permanenteng magaganap. At ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang kasalan ng kordero sa banal na hapunan. The marriage supper of the Lamb, na kung saan siya ay makikipang isang dibdib sa kanyang glorious, risen, resurrected Mashiach and Lord sa kanyang bride. Who is the bride? Hindi nagbago ang kanyang bride. Dahil isa lang ang kanyang ginawang katipan. Isa lang ang kanyang ginawang kaisang asawa. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. At walang iba kundi ang Israel. The Israel. At kung ikaw ay nananalig sa Panginoong Yeshua na iyong Panginoon at nangingiling ka sa banal na araw ng kanyang Shabbat at ikaw ay sumusunod sa kanyang Torah, nananabik sa kanyang mga kautusan, ikaw ay kaisa sa sambahayan ng Israel. Ikaw man ay isang hentil, ikaw man ay nakatira sa iba't ibang panig ng mundo na at hindi ang bayang banal ng Israel, ngunit ikaw ay kaisa ng Panginoong Yeshua sa tipan ng Diyos in the new covenant. Remember that. Covenant means redemption. Pag wala ka sa covenant, wala ka sa redemption. Dahil mulat sa pool ang Panginoon, parati siyang nakikipagtipan sa mga taong kanyang pinipili sa pamamagitan ng banal na tipanan. Kaya kung ikaw ay katipan, dahil ikaw ay tunay na nananalig sa Panginoong Yeshua na iyong Panginoon at tagapagligtas, at sumusunod ka sa kanyang mga kautusan, dahil ang sabi niya, kung mahal mo ako, sumunod ka sa aking kautusan. Natuklasan mo na yung palang kautusan ay naroroon sa kanyang mga salita rin. Nandoon sa kanyang salita, doon sa Torah. Dahil siya rin yung Torah. Siya yung buhay na Torah, the living Tavar, the living word. Buhay na salita. At siya rin ang nagsasalita doon. Siya rin ang tutor na nagtuturo kay Moshe Rabbeinu, because Yeshua the Messiah or Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. At doon nakita mo na tanggal ang kaliskis ng iyong mga mata at tunay na sinasabi mo, Hashem, Hashem, kay sarap palang sumunod sa iyo. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng aking pagsunod sa iyo, kinikilala mo pala ako, nakasama ako sa iyong tipanan. Ibig sabihin, ako ay pinagpahalagahan mo, ako ay inalala mo. Hindi mo nakalimutan ang isang payak na isang taong nilalang mo dito sa Far East of Asia na ang pangalan ay Philippines. Yung mga iba naman sa inyo na dinala ni Hashem sa Estados Unidos,
Yung mga iba ay dinala doon sa down under country which is Australia. Yung mga iba dinala doon sa land of the rising sun which is Japan. Yung mga iba ay dinala sa lugar ng Europa which is England, UK. Yung mga iba ay nasa Africa. Yung mga iba ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang mahalaga, isang araw tayo ay pag-aisahin. Pag-iisahin tayo sa isang sukha, sa isang hindi na temporary dwelling place. Hindi na siya isang temporary shelter. Hindi na siya isang temporary booth. Hindi na siya isang temporary hut, kundi siya ay isang permanente. Permanenting dwelling of all the house of Israel, united with the Messiah, Yeshua. Ano yung sukha na tinutukoy doon sa kaluwalhatian? That is His Shekinah, His holy presence, together with all in the house of Israel, united with Messiah Yeshua, past, present, and future. Na kung saan ito ngayon, inuutusan tayo na maging magalak. Yung bang ano bang tawag doon? We are supposed to be filled with joy. That joy unspeakable. Pero pag tinignan mo, bakit para yatang hindi masyadong sensible o merong katuturan na tayo ay pinatitira ni Hashem sa isang walang kaganda-gandang shelter o sukha. Kung nakikita mo yung nasa likuran ninyo, ito ay yari ng buri o pawid na kung saan ay ginagawa lamang para magtayo ng kubo. Isang lugar na kung saan madaling iligpit, madaling itayo, temporary kasi. Noong panahon ng araw, inutusan ni Hashem ang bayang Israel na gumawa ng mga sukha na kung saan ay litaw ang liwanag ng mga bituin paggabi at litaw ang liwanag sa paligid dahil yun ay yari lamang sa mga pawid o yari sa mga palaspas ba, yung mga dahon ng mga punong kahoy, at doon sila pinatitira ni Hashem sa loob ng 7 araw. Hindi mo ba nakikita yung koneksyon, mga minamahal, na katatapos lamang nung Rosh Hashanah, nung New Year, at makalipas ang 10 taon, dinaos natin ang Yom Kippurim, the Day of Atonement, na kung saan tayo ay pinatawad sa biyaya at awat at pag-ibig at habag ni Hashem at dineclare niya tayong wala ka ng pagkakasala at inilagay niya, sana manawari kasi lahat tayo, pero kung tayo talaga nag-observe during the month of Elul, tayo tunay nagsisi at tunay nagsisi at tinulungan tayo ni Hashem na makita yung kada maliit na butil na ating mga kasalanan na naitago natin sa ilalim ng carpet kung tawagin. Yung mga bagay na hindi natin alam na ito pala'y kasalanan. Akala. Tama. Yung pala mali. During the time of Elul, nagkaroon tayo ng oras ng self-examination, self-analysis, introspection of our innermost being. Ang mga dumi, pahid, kulubot, kasalanan na ating nagawa o ginawa na sa harapan ni Hashem. Ngunit sa kanyang tulong, pinakita niya lahat yun ay ating pinagsisihan. At kasama ng pagsisisi, tayo ay nagkaroon ng muhi dun sa mga kasalanan. Dahil yung buhi ng kasalanan na magiging sagisag ng ating pag-ibig sa Diyos. Sa oras na nagkaroon na tayo ng buhi dun sa ating mga kasalanan, hindi na natin to lalapitan o gagawin paulit. Dahil namumuhi na nga tayo. Yun na lamang ang magiging sagisag na tunay na tayo ay nalalapit sa kabanalan ng Diyos. At yung kabanalan niya ang nais natin lakaran at ipamuhay. Kung tayo man ay mahuhulog, agad-agad tayong babangon sapagkat naroon na ang buhay na kamalaya ng ating pagkabuhi doon sa kasalanan.
tayo nakatapos na doon sa Yom Kippurim, sa Day of Atonement, mapupuna mo kakaiba yung iyong kagalakan. Mapupuna mo na iba yung mga nangyayari sa iyong paligid. Puro maganda, puro blessing. Makikita mo yung mga tao na kung saan ay dating merong parang hindi maganda laban sa iyo, ba na lumalapit sa iyo, nakikipag-ayos sa iyo. May mga tao na kung saan ay iniilagan mo dahil meron silang hindi maayos na pag-uugali, nagugulat ka na yung taong yon o mga taong yon ay nagkakaroon ng kakaibang uri ng magandang pagtingin sa iyo. Ito yung mga bunga ng Day of Atonement, the Yom Kippurim. Tapos pagkatapos, mga minamahal, papasok naman tayo sa ikatlong feast ng fall season, and this is the Feast of Sukkot. Tapos ang sinasabi ni Hashem, 7 araw kayong mananahan sa isang parang yari ng pawid, yari ng nipa, isang temporary na tirahan sa loob ng 7 araw. Ang tanong, bakit? Bakit? Hindi ba normal sa tao na kapag siya ay magdiriwang, gusto niyang gawin ang kanyang pagdiriwang? Hindi ba ikaw? Kung gusto mo mag-celebrate, saan ka ba mag-celebrate? Di ba gusto mo doon sa mga maayos sa lugar? Gusto mong sabihin, mag-celebrate ako kay Thanksgiving. Magpapasalamat ako kay Hashem dahil nakatapos ang aking pag-aaral. Ang pag-aaral ng aking anak na meron nangyaring magandang dapat natin ipagdiwang. Pupunta ka sa isang lugar at ikaw ay magse-celebrate ng mga bagay na nagsasagisag sa selebrasyon. At walang masama doon. Hindi ba? Pero ang tanong ko, bakit sa kapistahan ng Sukkot, inuutusan tayo ni Hashem na tayo magdiwang sa loob ng 7 araw, sa loob ng isang walang kaganda-gandang paglabas. At yan ay ang suka o isang temporaring tirahan ng mga hayop ng araw. Ang ating Panginoong Yeshua, siya ay pinanganak sa isang sukha. Kung tawagin ay sabsaban, kung tawagin ay manger na kung saan ang mga nakatira ay mga asno, mga kambing, mga tupa, mga baka. Doon siya, doon niya pinili na doon siya tumira. Di, ah, this something is irrelevant na walang kinalaman sa takbo ng selebrasyon ng sanlibutan ito. Ang sinasabi ng Panginoon, tanggapin mo at bumunot ka ng kagalakan hindi batay sa material na iyong pinananaganan. Hindi mo ibabatay sa mga bagay na karangyaan sa fisikalidad. Hindi ang mga bagay na nagbibigay ng temporaring kagalakan kagaya ng salapi, kagaya ng mga kasangkapan, kagaya ng anumang bagay na luho ng tao na kung saan ay iyong nakamit. Hindi doon. Hindi doon. Kundi ang iyong pinaguhugutan ng iyong kagalakan na di malirip ay nanggagaling sa katotohanan na ikaw ay nananahan sa aking presensya. At ang isang sagisag ng suka o tolda o tabernakulo o nipahat o anumang parang itsurang sabsaban, isang lugar na kung saan ay temporary. Ang iyong puso't kaluluwa ay hindi na matutukso sa mga kayamanan na inaalok ng sanlibutan ito, kundi mula sa malalim na iyong kapanabigan na isang araw, makakapiling ko face to face sa kaluwalhatian ang aking Haring Mesaya, Yeshua, kasama ng buong sambahayan ng Israel doon sa lungsod ng Jerusalem. Na yung araw na yon, hindi na ganito ang aking itsura.
Pinalitan na ni Hashem ang aking katawan mula sa katawang yari sa sisidla ng putik sa katawang na maluwalhati, katawan ng liwanag. The glorified state of my eternal and permanent being together with Messiah Yeshua and Hashem, our Father. At doon ako mananahan. At hindi na ako mananahan sa kagalakan ng isang araw sa isang linggo ng Shabbat. Hindi na. Kundi araw, 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 araw kasama ng aking Panginoon. Ako ay magpipista, magdidiwang sa loob ng 1,000 taon. Everyday, araw-araw ay banal na Shabbat. Kasama ko sila Abraham, Itzkak, Yaakov, Yeshayahu, si Isaiah, si Yermiyahu, si Jeremiah, kasama ko si Yehezkel, si Ezekiel, kasama ko ang mga hari ng Israel, kasama ko si Haring David, kasama ko si Shlomo, Hamelech, si Solomon, kasama ko ang lahat ng mga propeta, kasama ko yung mga pinagpapatay during the pogroms, during the Spanish Inquisition, kasama ko yung mga namatay ng mga mananampalataya during the time of Hitler, doon sa Auschwitz, Germany, the Holocaust, kasama ko lahat ng mga pinaging banal at naging tapat sa Shabbat. Kasama ko ang mga tapat na tunay na hindi kayang agawin. Ang tunay na kayamanan na pinagkaloob ni Hashem sa kanilang pagkataong loob, ang kanilang kaluluwa at puso. Patuloy na doon sa canopy, doon sa kaluwalhatian ng kanyang presensya. Yaan ang sagisag niyan, minamahal kong kababayang Pilipino. Kaya ako'y nagtatagalog alang-alang sa mga mahal kong mga anak-anakan doon sa Busuanga, Palawan, na humihingi ng pakiusap na managalog daw po ang inyong lingkod. At hindi lang yun, ako ay mismo ay nananabik ng managalog sapagkat yun naman ang aking tunay na unang dila, Tagalog, Pilipino. Ngunit para na lamang sa alang-alang sa mga iba't ibang lahi na kung saan ay inuutusan din tayo ni Hashem na abutin sila sa pamamagitan ng wikang banyaga, Ingles, doon lang tayo nag-i-Ingles. Pero mga minamahal sa Panginoon, ito ang pagkakataon natin. Pagkakataon na tunay na tayo ay magbunyi, tayo ay magpista, magalak, na nagmumula dito sa ating pagkataong loob. Kahit ano ang iyong kalagayan ngayon, ito ang panahon na may karapatan ka na tunay na maging magalak dahil isang araw. Hindi na tayo maninirahan dito sa pangsandaliang mundong ibabaw. Tayo ay dumaraan lamang. Tayo yung mga pilgrims lamang. Tayo yung mga sojourners lamang. Tayo yung mga passers-by lamang. Tayo ay naglalakbay lamang. Dahil meron tayong misyon na dapat nating gampanan. Alam niyo ba, ikaw ay galing sa Hashemayim, galing ka sa sangkalangitan. Yung iyong kaluluwa ay galing sa presensya ng Hashem. Ngunit kailangan mong buwaba dito sa lupang ibabaw. Ipanganak ka sa isang ina na kung saan ikaw ay maliit, lumaki ng lumaki dahil may panawagan tayong lahat sa Diyos. Ngunit kung tapos na ang ating misyon dito sa lupa, iuuwi na tayong lahat dun sa ating permanent place. And that is in His presence. Ang sabi ng Scripture, in His presence, there is fullness of joy. And in His right hand, there are pleasures forevermore. Mastan mo, sulyapan mo, noong mga unang panahon, sa buhay ng ating mga magulang, sa spiritual ang Bnei Israel, nung sila ay pinalaya ni Hashem mula sa kamay ni Paro, mula dun sa maitim na panlulupig, inaalipin ng mga Mitzrayim o ng mga Egyptians.
Pinalaya ni Hashem sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moshe Rabbeinu. Araw-araw na ginawa ng Diyos, mayroong ulap na kumakanlong sa bayang Israel. Maghapon, pagdating naman ng gabi, ito ay nagiging apoy. A pillar of cloud sa umaga at hapon, the cloud by day. Alam niyo ba kung ano ang sagisag ng cloud by day and a pillar of night during nighttime na hindi umalis sa bayan ng Israel kahit nung sila ay nangagkasala kay Hashem. Hindi sila binitawan bagkus patuloy silang kinakanlungan noong the cloud, daanan niya kabod sa Hebreo, yung pillar of fire by night. Alam niyo ba kung sino yun? Yun ang Mashiach na mas kilala na natin ngayon, si Yeshua the Messiah. Nananahan na si Haring Mashiach nung panahon na yon. Siya yung cloud na nakakover siya. Kaya nga sinabi niya, kung naalala niyo ang inyong banal na kasulatan sa aklat ng Mateo, nandun bumalik siya dun sa mataas sa lugar ng lungsod ng Jerusalem at sinabi niya yung mga dumadagundong na salita, "Oh, Jerusalem, Jerusalem, how much should I wanted to cover you? Like a hen that covers her chicks, but you would not." Sino nagsalita noon? Si Yeshua, the Messiah. Dahil siya yung kumakanlong na parang agila, kinakanlungan ang bayang Israel sa loob ng 40 taon. Hanggang ngayon, sabi niya, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kakasamahin kita hanggang sa dulo ng panahon. Wow! Ngayon, sinasabi natin sa kapistahan ng Sukkot, Hashem, hindi ko kailangan ng anumang bagay na material, bagay na pisikal. Ginagamit ko lamang ito upang magpatuloy sa aking panawagan, sa aking pagmimisyon habang ako ay nasa lupang ibabaw. Ngunit hindi mahuhulog ang aking mga mata sa mga kumukuti-kutitap na alok ng sanlibutan ito. Kaya ako'y mananahan sa aking ginawang panandaliang sukha, sabsaban. Pareho ng aking Panginoong Yeshua. Pinili niya na siya ay panganak sa sabsaban. Pinili niya na mabuhay kasama ng mga mahihirap na mga tao. Pinili niyang sumunod sa utos ng kanyang ama hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Siya ay namatay at sa makaitlong araw siya ay pagkalibing niya sa ikatlong araw siya ay binuhay maguli. At siya ay naging maluwalhating Mesaya ng buong Israel. At siya ang kaisa-isang tagapagtubos ng kasalanan. Inalay niya yung kanyang banal na tugo doon sa presensya ng Ama, doon sa arko ng tipanan. Ibinigay niya yung kanyang banal na tinigis na dugo na siya mismo ang Kohen Hagadol, ang hari at ang dakilang saserdote. Yung kanyang dugo ay inalay niya doon sa mercy seat. At nung pagkaalay, tinanggap ng Ama ang kanyang inalay. Minsan lamang sa buong sangsinukob na sino man sasampalataya sa kanya, na kung saan pinagkalooban ng Ama na sinabi ni Rav Shaul, binigyan siya ng pinagkaloob ng Amang Diyos ng pangalan, ng higit sa lahat ng pangalan, na ang lahat ng mga dila ay magsasabi at ang lahat ng mga tuhod ay luluhod sa pangalang yaon, na ang sinasabi, si Adonai Yeshua
is Lord, for the glory of the Father which is in heaven. At yung Adonai Yeshua na yan ay nananahan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Yaan ang nakatagong misteryo ay naitago sa henerasyon at maraming henerasyon na sinabi ni Rav Shaul sa Aklat ng Kolosa, Kabanatang 1, talatang 26. It was hidden, that mystery was hidden from generation to generation, but now has been revealed. And that mystery is Christ in you, Messiah in you, the hope of glory. We are talking about our eternal life that will exceed far beyond 80 years of the temporary life here on earth. 90 years, 100 years. Pero sa buhay na walang hanggan, it will be zillions and quadzillions and eternity. We are in the presence of our God. The only challenge to us right now in this holy, glorious feast of Sukkot or the Feast of Tabernacle is one. Do you love God through His Son, Yeshua the Messiah, more than all of this? Can you prove it na mahal mo ang Panginoon mong Diyos? Madaling magsalita. Sabi ni Prophet Isaiah, my people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Now in this time of this great feast of Sukkot, can we truly say and live that even without these temporary riches, even without the material gains and all these blessings that eyes can see, can we truly say that I love my God because He is my life and He is more than life to me. And I cannot wait for that glorious time that I will be with Him and will be with Him forever. This sukkah, itong tabernacle na aking tinitirhan, nayari ng sisidlang putik. Itong aking katawang lupa ay isang araw ito ay mamamatay at ako ay makalalaya. At ang aking kaluluwa ay makikipagsanib sa isang katawan na maluwalhati na bibigay sa akin ng aking Panginoon na bilang gantimpala sa aking katapatan. Ako ay tatagos sa pader. Ako ay tunay na maglalakbay, hindi sa pamamagitan ng eroplano, hindi sa pamamagitan ng anumang ginawa ni Elon Musk na masyadong advanced na eroplano o spaceship. Hindi. Ako ay maglalakbay sa bilis ng diwa. I will travel in a speed of thought. Kung paano ang aking Panginoong Yeshua ay naglilipat-lipat sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. I will be with Him as He is, and I will be like Him, even as He is. Sa ngayon, kinakailangan kong patunayan na ako ay tapat sa kanyang Torah, tapat sa kanyang kautusan, tapat na tunay na nagmamahal, hindi sa lip service, kundi sa aking pamumuhay. Mga minamahal, may I greet you all. Chag Sukkot Sameach. And I pray that the God of Abraham, Isaac, and Jacob bless you and deliver you from all the shackles, all the bondage of the lust of the eyes. May you all be released and delivered from the bondage of the lust of the flesh,
the special offers of Hasatan about materialism and physicality. Let us live and enjoy the presence of our God. Like David HaMelech say, there is one thing that I would like to seek after, and that is I may dwell in the sukkah of the Lord, that I may dwell in the beauty of the Lord and inquire in his temple, that I may dwell in the house of the Lord forever. May Hashem bless you, and may Hashem keep you. May you have a very joyous feast of Sukkot. Shabbat Shalom, my dear friend. Lehi Troat, and Kol Tov. Hope to see you again next week in His holy presence. Yehi Ratzon, may all of us witness the soon and very soon glorious coming, the second coming of the King, Yeshua HaMashiach, our Lord. At yan ay kinapapanabigan na natin dapat. Tunay na tinatanaw bawat araw nagdaraan ngayon. Na tayo'y nasa loob na ng tribulation period. Hindi tayo maantig kahit dumating pa ang Great Tribulation, kahit lumitaw pa ang halimaw, kahit lumitaw pa ang Antichrist. Lalo lang tayong dapat manabik. Dahil sa paglitaw ng buwisit na halimaw na yan, ibig sabihin lalong malapit na ang pagbabalik ng Haring Mashiach, Yeshua. Ano man ang nakatala sa ating buhay, ano man ang ating danasin sa ating buhay, isang iglap lang yan. Ang mahalaga, isang araw, sa pagdating ng Holy Great Feast of Sukkot. Ang sabi, nakita ni Yochanan the Beloved, nakita niya na sino tong napakaraming taong hindi mabilang. May hawak ng lulav, parang palaspas. May hawak ng myrtle, may hawak ng etrog. Bakit sila masayang-masaya? Sabi ni Yochanan. Ang sabi ng angel na kausap niya, ito, yung mga taong lumabas sa Great Tribulation. Sila yung mga tapat at overcomers. At sila ay nagpipista. Alam niyo kung anong araw at kapistahan na kanilang pinagsasama-sama? The Feast of Tabernacles. Ang katawan nila ay hindi na mukhang sakbat at sakbibi sa kahirapan. Sila ay nakasuot ng puting-puting balabal at ang kanilang mga mukha ay nagniningning at sila ay nabubuhay sa harap ng Haring Mashiach. Oh, mga minamahal, I long to be in that great gathering of the celebration of the Feast of Sukkot with my glorified body, with your glorified body. Kasama na natin muli yung mga nauna na sa atin na mga namatay na inilibing natin, makakasama natin sila muli. Ngunit kailangan tayong maging tapat. Kailangan tayong magpakita ng lubos na katapatan kay Hashem, nakatitig sa atin sa bawat sandali ng ating hiram na buhay. Pagpalain ka ni Hashem. Magpakatapang ka. Magpakatatag ka. Maging handa ka sa darating pang mas mababagsik na labanan. Chag Sukkot Sameach and Shabbat Shalom. Amen.